Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maghahanap ka ng trabaho dito sa lugar natin? Nako, malabo yung gusto mong mangyari sa Albay. Ano naman ang papasukin mong trabaho dito sa lugar natin? Ang hirap-hirap lang din naman ng mga tao dito. Alam ko naman yun. Alam kong wala akong mahahanap na trabaho dito. Hindi ko naman sinabi na dito ako maghahanap ng trabaho eh. Eh kung ganon, saan? Aalis ka sa lugar natin. Luluwas ka ng Maynila. Hindi nga ako sigurado kung may tutulong ba talaga sa akin eh. Pero may kinokontak naman ako, yung kamag-anak ni na lolo't lola. Hihingan ko ng tulong. Yun nga lang, di pa sumasagot sa akin eh. Lumaki nga pala ako sa aking lolo at lola, Miss Flor. Hindi ko talaga sila tunay na kamag-anak. Kinukup lang nila ako, natiwan ako ng tunay kong ina sa kubo ni na Lolo Gabo at Lolo Linda. Nung mag-aapat na taong gulang pa lang ako noon. Sila na lang ang tanging meron ako. Kaya naman nung unti-unti na silang nagkakasakit dahil sa kanilang katandaan, doon ko na napag-isip-isip. Kailangan ko ng kumilos at magtrabaho para matustusan naman ang kanilang mga kailangan sa gamot. Masasabi ko naman na isa akong mabait na apo, Miss Flor. Pero sa totoo lang, meron ho akong inililihim sa pagkatao ko na ako lang ang nakakaalam. Eh kung may sumagot, ibig sabihin na alis ka talaga. Kailangan eh. Eh paano sina Lolo Gabo at Lola Linda? Sinong may iwan sa kanila kapag umalis ka? Malakas pa naman si Lolo Gabo eh. Siya na lang ang mag-aalaga kay Lola muna. Alam mo naman kailangan ko talagang gawin to, Jella, di ba? Hindi naman pwedeng hintayin ko na pati si Lolo manghina na rin. Kailangan ko ng kumilos ngayon. Hindi pwedeng tumanga na lang ako. Malala na nga yung ubo ni Lola eh. Gaalala na nga ako. Gusto ko namang mapacheck up siya tapos makainom ng gamot. Eh kaya lang, problema naman yung iinumin niya kinabukasan. Alam mo naman, wala akong pera, di ba? Ay, nako, Salve. Ang swerte talaga ni na Lola Linda at Lolo Gabo sa'yo. Kung tutuusin, ako nga yung maswerte sa kanila eh. Sumapit ang gabi. Abala lang ako noon sa paghuhugas ng pinagkainan namin ng hapunan. Ako na lang ang nasa kusina noon. Dahil si Lolo, kasama si Lola sa kwarto at pinapaypayan ito dahil baka hapuin si Lola sa sobrang init ng panahon. Habang naghuhugas, bigla na naman siyang sumulpot sa pandinig ko. Ang tinatago-tago kong lihim, Miss Flor. Hipokrita! Magpapakahirap ka sa pagtatrabaho para lang sa dalawang matanda na yun. Boba! Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Pamilya ko sila. Hindi mo sila pamilya. Ako lang ang pamilya mo, Salve. Ang dugo ko'y parehong dumadayo sa dugo mo. Tumigil ka na! Hindi mo ako matipilit. Sa mga mata ng iba, marahil iisipin nilang nababaliw ako dahil wala naman silang nakikita na kausap ko. Pero sa totoong buhay, may boses talaga akong naririnig. Simula nung sumapit ang gulang ko sa 13, naririnig ko na siya. Hindi ko sinabi ang tungkol sa kanya kina lolo't lola. Dahil natatakot akong matakot sila sa akin. Noong una, natakot ako sa katotohanan na may naririnig akong boses na para bang bumubulong mismo sa aking tenga. Pero hindi kalaunan, nasanay na ako sa kanya. Lalo na kapag sinasabi niya na kami lang ang magkakampi at magkauli kami. Matanda na sila, Sanjay. Hindi magtatagal, mamamatay na din yung mga yan. Kaya bakit hindi mo na lang sila tulungan na hindi pa maghirap? Patayin mo na sila. Kainin mo yung mga lamang loob nila para lumakas yung katawang lupa mo. At maging ganap na iisa na lang tayo. Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka tao. Ilang ulit ko nang sinabi sa'yo na katulad mo ko. Isang malakas na tuwa ng kamatayan ng nilalang.
Pareho tayong aswang. Ayaw mo ba ng ganun, Salve? Pinalaki kong mabuting tao ni Lolo Gabo at Lola Linda. Kaya kabutihan lang din ang napapamalas ko sa buong buhay ko. Ipokrita ka talaga. Tingnan lang natin kung saan ka dadalhin na kabaitan at katamahan mo yan. Basta, hindi ko susuwayin sina Lolo at Lola. At lalong hindi ko babaluktutin ang mga mabuting asal na itinuro nila sa akin. Mabuti na lang at natapos na ang pag-uusap namin. At kusa siyang nawala sa pandinig ko nang makatanggap ako ng tawag sa lumang keypad na cellphone na ginagamit ko. Agad na pinunasan ko muna ang basa kong kamay bago ko kinuha yung cellphone. Doon ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino yung tumatawag. Si Ate Janice, yung isang pamangkin ni Lola na kinonta ko noong nakaraang araw. Hello po, Ate Janice. Magandang gabi po. Oh, hello. Good evening din. Ikaw ba yung Salve na nag-text sa akin noong nakaraan? Opo. Ako nga po. Ay, nako. Hindi ko alam may ako pala nakasama sina Chang Linda at Chong Gabo dyan sa probinsya. Buti naman at may kasama pala sila dyan. At buti din, alam ang number ko. Hindi ko maiwasan na mapangiti ng lihim. Paano ba naman? Kahit parang taklesa itong si Ate Janice. Feeling ko ang bait-bait niya dahil talagang binalikan niya pa ako ng tawag. Nakita ko nga lang po yung phone number niyo dun sa mga lumang gamit ni na Lola. Hindi ko nga po inaasahan na sasagot kayo sa message ko eh. Kala ko po kasi hindi na active yung phone number na yun. Maswerte ka dahil hindi talaga ako nagpapalit ng number simula't simula. Siya nga pala, pasensya na at ngayon lang ako nakatawag sa'yo, ha? Pinag-usapan pa kasi namin ng live-in partner ko kung ano kayang magandang maitutulong namin sa inyo. Alam mo kasi, malaki din ang utang na loob ko dyan, sina Chang Linda at Chong Gabo. Nung dalaga pa lang ako, dyan ako nakikitira noon. Kaya nung nalaman ko nga na kailangan mo ng tulong, o kahit anong trabaho pa para sa kanila, hindi ko baliwalain yan. Nako, maraming salamat po, Ate Janice. Matanda na ho kasi sina Lolo at Lola. Kailangan mo nilang magpa-check up ngayon, tsaka yung mga iniinom po nilang gamot. Kailangan ho, maintenance na. Wala naman ho akong mahanap na trabaho dito sa probinsya. Kaya ho yan, nagmakasakali ho ako. Baka po meron kayong maitutulong sa akin. Sa amin po, ni na Lola. Ganito na lang, Salve. Papalit naman yung live-in partner ko, sigurado, si Lester. Bilang tulong namin sa'yo, kukunin ka namin dyan, ha? Dito ka muna sa amin, bilang kasambahay. 6,000 ibibigay ko sa'yo kada buwan. Ano sa tingin mo? Okay na yon? 6,000 ho? Oo, bakit? Naku, Ate Janice, sobrang laking tulong po niyan sa amin ni na Lolo at Lola. Kung gano'n naman pala, di aasahan kitang lumuwas dito sa amin, ha? Di ka na ba lumuwas sa susunod na araw? Magpapadala na lang ako ng pera sa'yo, pamasahe mo. Okay ba yun sa'yo? Okay na okay po yun. Kaya lang, first time ko lang po luluwas ng Maynila eh. Ay nako, huwag kang mag-alala. Pagdating mo sa terminal, susunduin kita doon. Tapos sabay tayong uuwi dito sa bahay namin. Sige po, salamat po, Ma'am Janice. Ano ka ba naman, Salve? Anong Ma'am Janice? Ate Janice na lang. Hindi naman tayo iba sa isa't isa. O siya, hihintayin ka na lang namin sa susunod na araw, ha? Sige po, Ate Janice. Maraming salamat po. May ngiti sa labi ko nang mamatay na yung tawag. Sa isip ko noon, sa wakas may trabaho na ako. Meron na akong kikitain na pera para sa gamot ni na Lolo at Lola. Ang gagawin ko na lang, ipapaliwanag ko na lang sa kanila ang desisyon kong ito. Siguradong malulungkot nga lang sila at magugulat. Kinabukasan ay ipinaalam ko na kina Lolo Gabo at Lolo Linda ang natanggap kong balita mula kay Ate Janice. Ipinaalam ko na sa kanila ang trabahong nakuha ko. At katulad ng inaasahan, nalungkot sila. Pero kalaunan, naintindihan naman nila kung bakit kailangan kong gawin yon. Ikaw natanggap